Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayo ngayon.
tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sukain. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating kasalanan. Ikaw ang minamahal na anak ng Diyos Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang kinalulugdan ng Diyos Ama, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang Jesus, ang Diyos na nagliligtas, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang ng taong katulad namin ay iyong anak. So magitan niyang naging aming kawangis, kami nawa ay maging kaniyang kaparis. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at akin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at pinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng patarayan. Mahinahon at banayad po siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tambor hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan, ang kaigiranin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob.
Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pailalim ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga gulang at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Espiritu mo'y suriin ko, at kami ay iyong baguhin. Espiritu mo'y suriin ko, at kami ay iyong baguhin. Puo'y purihin na kumiwan. O Diyos, ika'y talagang dakila. Kasuotan mo'y dakila't marian. Nababalikan man ng liwanag. Espiritu mo'y suriin ko, kami ay iyong baguhin. Matatag ang sandigan ng mundo na magtatagal sa habang panahon. Pinalutan ng dagat ang paligid, pati mga bundok puno ng tubig. Espiritu mo'y suriin ko, kami ay iyong baguhin. Umaagos ang tubig ng ilog sa mga kapatagan at buron. Ang mga kahoy masiglang umaawit, mga ibong nanggagaling sa langit. Espiritu mo'y suriin ko, kami ay iyong baguhin. Magmula sa langit ay umuulan, ang lupa'y puno ng iyong biyaya. Puno ng muntian ang paligid, ang tao ay nakikinabang din. Espiritu mo'y suriin ko, kami ay iyong baguhin. O kayanin ng iyong mga gawa, karunungan mo'y di napapantayan. Ang buong mundo'y puno ng laman, pagpalain ng poon aking kaluluwa. Espiritu mo'y suriin ko, kami ay iyong baguhin. Espiritu mo'y suriin ko, at
kami ay iyong patuloy. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa Kanya niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat, Diyos. Iputan mo. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, digin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. At sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ng lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa iyo ng kalapati. At sang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, ibus kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Lupuri ka namin, Panginoon. Ngayon po ay nagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon
ito na po ang huling araw ng Kapaskuhan. Kaya Christmas pa rin po. Sa huling pagkakataon, Merry Christmas. At ano nga po ba yung ating binibigyang pansin sa pagbibinyag ng Panginoon? Una po, ito yung isa pa sa mga pagpapakita ng Diyos sa atin nang siya'y nagkatawang tao kay Jesus. Ano nga bang ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng pagpapakita ng Diyos sa atin sa Panginoong Jesus nang siya'y binyagan sa ilog Jordan? Kung tutusin po, hindi naman dapat magpabinyag si Jesus. Kasi ang binyag na ginagawa ni Juan Bautista ay para sa mga taong makasalanan na nagnanais na maghanda ng sarili para sa pagdating ng Panginoon. Pero alam po natin, ayon sa sinabi ng aklat ni masulat sa mga Hebreo, na walang kasalanan si Jesus. Kahit si Pilato, 3 beses sabihin niya, walang kasalanan ng tao ito. Kaya hindi siya dapat mabinyagan kung ang ibig sabihin tungkol sa kanyang kasalanan. At lalo hindi siya dapat mabinyagan bilang paghahanda sa Panginoon sapagkat siya mismo yung Panginoon, no? Na kanilang pinaghahandaan. Kaya bakit nga ba si Jesus ay lumapit kay Juan at nagpabinyag? Ang dahilan ay para sa pamagitan ng ganitong kilos, ipahiwatig kung ano ang gagawin ng Diyos na nagkatawang tao para sa ating mga tao. Isang simbolo, isang palatandaan, isang pagkapahiwatig kung ano ang sasakutuparan ni Jesus bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Nung binyagan si Jesus, may sapat na gulang na, marahil mga 30 years old. At simula noon, yun ang simula ng kanyang paglilingkod sa publiko, sa balalan. Kaya bago siya maglingkod sa publiko, ginawa niya munang magpabinyag. Anong ibig sabihin nun? Una po, ang salitang binyag ay salin sa Tagalog ng salitang Griego na bautismo, baptizo. Pinanggalingan sa English na baptism. Yung salitang baptizo ay salitang action word o pandiwa, no? Kaya talagang ito isang aksyon, isang kilos. No? Kaya po pag sinabing nabinyagan na noon ang lahat ng tao, may aksyon nangyari. Ano yung aksyon? Ang salita pong baptizo ay sabihin ay nilulubog at iniyaahon. Kaya nga sa ilog na pwedeng lulubog ang may sapat na gulang, nilulubog at iaahon. At yun din po ang tawag sa binyag ng mga unang Kristiyano noong sinaunang panahon. Kasi po ang pagbibinyag talaga noon, merong talagang isang pool na maliit, lulubog at iaahon ng isang bibinyagan. Pero ano pong sinasagisag ng paglubog at pag-ahon? Para po sa mga nagpabinyag kay Juan, ito yung hangaring malinis sa dumi ng kasalanan. Pagpabinyag kay Juan. Pero si Juan ay wala siyang kakayahan na magpatawad ng kasalanan sapagkat siya'y tao din. So, ang nangyayari lamang sa mga bininyagan ni Juan ay inihahanda lamang kanilang puso sa pagdating ng siyang talagang kapagbibigay ng kapatawaran ng kasalanan. At least psychologically, yung mga tao na pabinyag kay Juan ay handa na ang puso para sa pagpapatawad. Pero yun din pong paglulubog sa tubig ay bukod sa paglilinis, pwede rin pong magsagisag ng kamatayan. Di ba? Subukan mong ilubog sa tubig ng 1 oras. O anong mangyayari sa iyo? Lunod, patay. Di ba? Kaya sagisag din po ito ng kamatayan. At yun po yung sinasagisag para sa mga unang Kristiyano ng paglubog sa tubig. Ito yung pakikihati sa pagkamatay ni Kristo na siyang pumatay sa kasalanan at sa bunga nitong kamatayan. Kaya nagtagumpay si Kristo laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, sa kanyang pagkapakasakit sa krus. Ang kasalanan naghahatid ng kaparusahan sa tao ay ginawa ni Jesus na maalis sa tao. Paano? Sa pamagitan ng kanyang pagyakap sa ating pagkatao at pagdamay sa ating mga tao bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, paggawa ng kabutihan ay ginawa sa unang kalawang pagbasa,
at sa pagpapalay sa masamang espiritu. At hanggang sa huli, niyakap niya ang buhay ng tao kahit hanggang sa kamatayan doon sa krus. Kaya nga, itong paglubog sa tubig ay sagisag ng pagkapakasakit at kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Na talagang ang tao ay niyakap ni Jesus maliban sa bagay, hindi po siya nagkasala. Pero hindi po nagtapos sa kamatayan ang Panginoong Jesucristo. Siya'y muling nabuhay. At sinasagisag ito ng pag-ahon sa tubig. No? Kung ikaw ay inilupag ang ulo mo at di ka na makahinga, magpipiglas ka at ayuin ka, makakahinga ka ng muli. So, sagisag ito ng isang muling pagkabuhay. Kung paano si Jesus matapos niyang sundin ang kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus, bilang pagbabaliktad ng ginawa ng unang taong tumalikod sa Diyos, sumuway sa Diyos, ngayon sa kanyang muling pagkabuhay, pinakitang tagumpay ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, dahil dito, yung mga taong sasampalataya kay Jesus, nagpakasakit sa krus, namatay at muling nabuhay, ay makakahati sa pagiging anak ng Diyos. Magiging anak ng Diyos. Kaya nga po yung ating panalangin sa simula ng misang ito, ay kung napansin po ninyo, ito po ang sinabi. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kaniyang kaparis. Di ba? Sa pamamagitan ni Jesucristo, na naging ating kawangis bilang tao, at niyakap ang ating pagkatao kahit ng kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, tayo naman ay magiging kanyang kaparis kapag tayo sumampalataya sa kanya at tumanggap sa kanya bilang ating tagapagligtas. Iyon ang dahilan na kung bakit ginamit itong eksenang ito ng pagbibinyag para ihayag sa atin kung anong gagawin ng Diyos na nagkatawang tao para tayo maging kaparis ng kanyang anak at maging anak ng Diyos. Kaya nga po, sa pagdiriwang natin ngayon, ay magpasalamat tayo talaga sa Diyos ng lubos-lubos. Dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos na hiwalay sa Kanya. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na hindi na makababalik sa Kanya. Sa halip, niyakap niya ang pagkatao para mayakap natin siya bilang ating Ama. Yun po yung unang dapat nating gawin, ang laging pasalamat sa Diyos. Ang pangalawa po ay kung tayo ay mga anak ng Diyos, dapat tayo mabuhay talagang tunay na anak ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Sa pagkatapos po ng komunyon, magdarasal po tayo nun sa magitan ng pari, no? Di ba? Sabihin, manalangin tayo. Magdarasal po yung pari, Ama naming mapagmahal. Anong dadasalin po natin doon? Kami, iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing. Di ba? Nung tayo binyagan, sa turing, anak tayo ng Diyos. Di ba? Pero hindi lang tapos po doon. At sa katotohanan. Hindi lang sa turing, kundi sa katotohanan ng ating buhay, araw-araw, makita tayo talagang anak ng Diyos. Para yung mga magulang, pagka isinilang yung bata, anak mo na sa turing. Pero gusto mong mga anak na tunay na mahawa sa iyong kabutihan. Hindi mo ikakahiya, di ba? Gusto mong anak mo, ay pagmamanakin mo, kung paano natutuwa ka, ang karangalan mo ay mapanatili mo. Ganoon din po sa mga naging anak ng Diyos. Kailangan sa katotohanan, sa pananalita, sa pag-iisip, sa pagkilos, sa mga asal at ugali, makita ang kanilang pagiging mga anak ng Diyos. At paano po gagawin yon? Sabi po sa atin, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan. So, ang pangalawa pong sinasabi sa atin ay makinig tayo lagi kay Jesus. Kilalanin natin ang Panginoong Jesus, alamin natin ang kanyang mga naisin, alamin natin ang kanyang mga pananalita, alamin natin ang kanyang mga halimbawa upang siya ating matularan, upang ang kanyang maingar ng ating maisagawa sa buhay. At unti-unti, lumago tayo sa ating pagiging anak ng Diyos
sa katotohanan. Na habang tayo nasa mundong ito, hindi pa tayo perpektong anak ng Diyos. Pero habang tayo sa mundong ito, kung tayo patuloy na magiging malapit kay Jesus, ay unti-unti tayong lalago sa pagiging talagang anak ng Diyos sa katotohanan. Kaya nga linggo-linggo, nagsisimba tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, tumatanggap kay Jesus, di po ba? Mas maganda nga araw-araw, pinabasa niyo yung mga tungkol sa mabuting balita ng Panginoon. Para araw-araw, pinagyayaman tayo ng salita ni Kristo at ng kanyang halimbawa. Para pag tumagal ang panahon, talagang masabing at tunay niyang mga anak ng Diyos ang mga tao ito. Kung dumating man ang sandaling magtatapos ng ating buhay sa lupang ibabaw at tayo tatawid na sa kabilang buhay para makaharap ang ating ibang Diyos, sana masabi ng Diyos Ama, ay totoo kitang anak, hindi ka pumasok ka na sa aking tahanan. Diba? Kaya yun po yung ating kriterio ngayon na sana'y ating maisabuhay, taglay ang ating pasalamat sa ating Amang mapagmahal. Tumayo po tayong lahat. Kaya po natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa ilalim ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Itinapos sa Walang kaluluwa. Sumasampalataya mo ng Espiritu Santo, sa kasamaan ng mga banal, sa patuwaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa Diyos na ating mapagmahal na Ama, lakas loob tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, hingin mo ang iyong bayan. Sa intim nawang igawad ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig, malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan, lalong-lalo na yaong mga lubos na naapektuhan ng pandemya. Manalangin tayo. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakatatanda ang kanilang tungkuling gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Maging buhay mong tanda kami sa ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid na Jesus. Manalangin tayo. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na pinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid namin yumao, lalo na sa Elenita Ramos Agabaw. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Tayo. Aming Amang Diyos na dakila, mangyari pong dinggin ang aming mga panalangin upang sa tulong mo at lakas kami mabuhay na talagang mararangal mong mga anak na magiging sanhi ng pagkaparangal sa iyong pangalan sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, ngayong pinagbibirang ang pagpapahayag na iyong pinalulog ng anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kaniyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Taas sa Diyos inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilong Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pagkipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kaniya'y lumukob na waling kalapating nagapagtaguyod. Inanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ganung banal ang mga kaloob na ito. Kung para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo sa salo-salo sa katawan dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig sa isa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng buong Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid namin na hinlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa Diyos nating Ama, nakaslong tayong dumanangin. Inihiling namin o aming mga Diyos na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainit. At sumainit. Bigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan sa libutan. Ang palinaan niya sa kanya ay tumanggap. Panginoon, hindi ako dapat ang Tuloy siya. Isasalita mo na ay gagaling. ay gagaling mo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapakinabang mo, ay maging mga anak mo nawa sa tulid at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo. at pagpalain kayo lahat, mapagmahal ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, mayo kayong paglay ng kapayapaan. Salamat sa Diyos. Amen.